Sa paligsahan ng palarong Olimpiko sa Pransya, naglagay ng mga baril ang mga sundalo ng gobyerno sa tabi ng Ilog Seine. Pero hindi para sa mga terorista, kundi para sa mga peteng sa tubig. Isang mabilis na Great White Shark, nakaiwas sa mga bala, nakapagpagalaw ng ilang kanyan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng ilog habang dumadaan. Ito ang pelikulang ginawa ng Pransya para sa pagdiriwang ng palarong Olimpiko, Paris Abyss. Nagsimula ang kwento. Dalawang batang lalaki ang nagtangkang mangisda ng mga bagay na may halaga sa Ilog Seine. Nang una, mga gamit lamang na itinapon ng iba ang kanilang nakuha. Ngunit sa kanilang ikatlong pagsubok, ang pang-akit ay kumapit ng mahigpit sa ilalim ng ilog. Akala ng dalawa may natagpuan silang kayamanan. Ngunit nang mahayla na nila ito pataas, natulala sila. Ang nakuha pala ng dalawa ay isang bala ng kanyen. Dahil may paligsahan sa ilog pagkaraan ng ilang araw. Kaya naman agad na ibinalita ito ng dalawang bata sa pulisya. Ngunit ang pulis na namamahala sa kaso sa panayam sa mga mamamahayag ay nagsabi na normal lang iyon. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakahuli na ng mahigit 100 bala ng kanyan sa ilog. Walang dapat ikabahala. Ngunit nang mangyari ito, isang marine biologist na nagngangalang Ana ang agad na nagtungo sa himpilan ng pulisya. Sinabi niya na ang pinakamapanganib sa ngayon ay hindi ang mga bomba sa ilog, kundi ang isang peteng na may habang 10 metro. Noong 3 taon na ang nakakaraan, natuklasan na ng kanyang pangkat ang peteng na ito sa karagatan. Para makuha ang mga impormasyon ukol sa specimen nito, marahan itong hinahaplos ni Kapitan Chris. Tapos, isang tusok ang inihulog. Madali lang sana ito. Madali lang sana ito. Pero bigla na lang itong nanggilabot ang peteng. At isa-isa nitong sinaktan ng mga tripulante. Nang bumaba si Ana sa barko para magligtas, nawala na nang wala sa oras ang mga miyembro ng team. Isang napakalaking peteng na lamang ang lumalangoy sa tubig. Puno ng sugat ang ulo nito. Parang nakaranas na ng napakaraming laban. Agad itong nagbanta nang makita si Ana. Pagkatapos ay mabilis na sumugod dito. Mabilis ang reaksyon ni Ana. Tinamaan niya ito sa katawan gamit ang kanyang baril na may mga pako. Pero agad din siyang hinayla ng peteng pababa sa ilalim ng dagat. Sa gitna ng panganib, may kinuha si Ana na kutsilyo sa kanyang katawan. At pinutol ang lambat na nakapulupot sa kanyang paa. Doon lamang siya nakaligtas nang wala pang isang hibla ng buhok ang natira. Lumipas ang 3 taon. Nagulat si Ana nang matuklasan niyang ang peteng ay nakarating sa loob ng libo-libong kilometro at nasa teritoryo na ng France. At saka, ayon sa koordinata, ang peteng na ito ay kasalukuyang naninirahan sa Ilog Seine. Kahit na ang mga isdang dagat ay hindi makakabuhay sa tubig tabang. Ngunit dahil sa pagiging marine biologist ni Ana, nagpadala pa rin ang hepe ng mga pulis para tumulong sa investigasyon. Di nagtagal, sumakay sila sa bangka at pumunta sa kinaroroonan ng peteng. 3 miyembro na nakasuot ng diving suit ang sunod-sunod na tumalon sa tubig. Nung una, puro kalat lang ang nakita nila sa ibaba. Pero habang unti-unti silang naghahanap sa paligid, natuklasan nilang may nakakatakot ngang nakatago sa Ilog Seine. Isang 3 metrong erepay magigas ang natagpuang patay, kinagat hanggang sa mamatay. At kinagat din ng misteryosong nilalang na ito ang pinto ng sasakyan, na nag-iwan ng 2 hanay ng marka. At ang mas nakakapangilabot pa, parang nakita ng 3 ang anino ng higanteng nilalang na ito. Wala ng panahon para mag-isip pa. Dali-dali silang bumalik sa bangka. Pagkatapos ay binuksan nila ang sonar para suriin. Tunay nga, ang imahe ng peteng ay lumitaw sa monitor para hindi maapektuhan ng pagdaraos ng paligsahan. Isinogas ni Kapitan Bigete sa hepe na isara ang mga water gate para mahuli ang peteng na buhay. Ngunit, nang malaman ito ng mayor, agad at matatag niyang tinanggihan ang mungkahi dahil nagastos na nila ang 17 bilyon para sa pag-host ng Olympics. Kung gagastos pa sila ng malaki para lang sa isang peteng, magiging katatawanan lang sila sa ibang bansa. Kaya inutusan sila ng mayor na gawin ang lahat para malutas ito ng palihim. Para hindi matakot ang mga tao. Wala na silang magagawa. Sinunod na lang nila ang utos. Nagpabili si Ana ng isang timba ng dugo ng hayop. Gagawin naming pain para mailabas ang peteng. Tapos ay huhulihin namin ito gamit ang isang malaking lambat. At saka ire-relax ang katawan nito gamit ang pampatulog. Ngunit ng mga sandaling iyon, isang masamang balita ang dala ng katulong ni Ana. May isang grupo ng mga miyembro ng samahan ng mga tagapagtanggol ng hayop na nagbabalak kumilos ng palihim. Ililigtas nila ang peteng. Dumating sila sa isang libingan sa ilalim ng lupa sa tabi ng Seine. Gagawin naming painitan ang peteng gamit ang isang sonar ball. Agad na rumesponde ang pulis
pulis nang malaman nila ito. Dahil maraming tao na ang napatay ng piteng na ito. Para silang naghahanap ng kamatayan sa ginawa nila. Ngunit huli na nang makarating ang mga pulis sa lugar na ito. Nakapalibot na ang mga piteng sa pinuno ng organisasyon. Dalawa pa nga sila, isang malaki, isang maliit. Marahan na hinahaplos ng dalaga ang ulo ng maliit na piteng. Parang gusto nitong paamuhin siya sa ganitong paraan. Pero agad na, parang nagkasundo ang dalawang piteng at nawala sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ni Ana, agad siyang sumigaw para ilabas ang babae. Dahil ito ang senyales ng pag-atake ng piteng. Si Balbas naman ay tumalon na mismo sa tubig. Para sa pilitang ilabas ang babae. Pero hindi naman siya pinakinggan ng babae. Kinagat din niya si Kuya Balbas. Nang bigla, isang piteng ang biglang sumulpot at nilamon ang babae. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Sunod-sunod na nahulog sa tubig. At naging pagkain din ng piteng. Sa loob lang ng ilang minuto, 12 ng tao ang namatay. Ngunit sa harap ng ganitong sakuna, isinisi naman ng alkalde ang lahat sa direktor. Inutusan niya ang direktor na huwag makialam. Ang militar ang mangangasiwa. Isang piteng lang naman yon, hindi magiging malaking problema. Ngunit hindi niya inaasahan. Mas malala pala ang sitwasyon kaysa inaakala niya. Pinatay ng pulisya ang maliit na piteng sa insidente at dinala ito sa laboratorio. Ginamit ni Ana ang kutsilyo para buksan ang tiyan ng piteng. Ngunit ang kakaiba, 2 buwan pa lang ang piteng na iyon pero nakapag-anak na ito ng maraming maliliit na piteng. Hinala ni Ana na maaaring parte ni Genesis ito. Hindi na kailangan ng lalaki para mabuntis. Kung ganoon, isang napakalaking kalamidad ang sasapit sa France. Dahil dito, napagpasyahan ng mga pulis na kumilos ng mag-isa, alisin ang manunuklaw na ito. Kaya bumalik ulit sila sa yungib sa ilalim ng lupa. Inilagay nila ang sonar device sa ilalim ng ilog para maakit ang piteng. Pagkaraan ng ilang minuto, sinindihan nila ang isang glow stick. Pero sa oras na yon, natigilan sila sa kanilang nakita. Ang mga maliliit na piteng na naaakit ay daan-daan pala. Samantala, opisyal nang nagsimula ang palarong olimpiko na puno ng mga manonood ang pampang ng Seine. Masayang masaya ang alkalde. Kumakausap siya sa harap ng kamera ng may kumpiyansa. Hindi niya binanggit ang tungkol sa piteng. Dahil humingi siya ng tulong sa mga sundalo ng gobyerno para sa seguridad. Isang bala lang ang katumbas ng pagpatay sa isang piteng. Sabay-sabay na tumalon sa tubig ang mga atleta nang pumutok ang baril ng alkalde. Sabay-sabay na tumalon ang mga atleta sa tubig. Pero hindi nila akalaing may daan-daang piteng pala sa tubig. Nang nasa kalagitnaan na ang paligsahan, ang mga mabagal na atleta ay isa-isang nawawala. Pero ang lahat ay lubos na nakatuon sa paligsahan. At hindi man lang napansin. Ang mga matalas ang paningin na manonood lamang sa pampang ang nakapansin ng kakaiba. Kasabay nito, lahat ay napatingin sa ibabaw ng ilog. Isang napakalaking palikpik ng isda ang patuloy na gumagalaw sa tubig. Hanggang sa isang piteng ang tumalon sa tubig at kinain ng atleta. Doon lamang sumigaw ang mga manonood sa pampang. Agad, dumating ang mga sundalo gamit ang bangka patungo sa kinaroroonan ng piteng. At binaril ito ng paulit-ulit. Nagsimula na ring umatake ang mga sharpshooter sa pampang. Ngunit nakalimutan nilang may mga bala pa pala sa ilog. Isang piteng ang nagulat. Mabilis na lumangoy mula sa ibabaw ng ilog patungo sa ilalim. Ang puwersa ng agos ng tubig ang nagpaangat sa bomba. Ang shockwave ng pagsabog ay nagdulot ng biglaang pag-alon sa dating kalmadong pampang ng ilog. Parang baha ang pag-agos nito doon. Agad na nagkagulo ang paligid. Maraming tao ang nadala ng agos papunta sa ilog. At pagkatapos ng kaguluhan, unti-unti nang kumalma ang ibabaw ng tubig. Ngunit ang ilog Seine ay lubhang nasira na tapos.